Isang mapagpalang Miyerkules ng hapon sa ating lahat. Muli, ito si John Cadiz Carandang para sa ating regular First Wednesday Habit, ang usapang lalaki. At very thankful ako dahil ngayon ay nakakalahati 1 taon na tayo sa 2024. At kay bilisang panahon, 6 na buwan na lang, matatapos na lang ulit ang ating taon. Pero patuloy pa rin tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa patuloy na biyayang pinagkakaloob niya sa atin. Ngayong Hunyo, may pinagdidiwang tayo. Alam natin na ang buwan ng Hunyo ay buwan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, or the Most Sacred Heart of Jesus month. No? At dito, tuwing buwan ng Hunyo, ating ginugunita ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang kamahal-mahalang puso. At hindi lang dahil buwan ng Hunyo ay dedicated sa Sacred Heart of Jesus, ang buwan ng Hunyo din ay buwan ng mga pagsing-irog. No? Marami nagpapakasal sa buwan ng June. Ika nga, June bride and June. Okay? At talagang tunay na tayong pinagpala dahil patuloy pa rin tayong lumalaban sa mga hamon sa buhay at patuloy pa rin tayo nagmamahal sa ating mga taong minamahal pa rin tayo sa gitna ng ating mga kainaan. Itong topic nito ay magbabahagi ako ng ilang paraan upang makita natin yung kahalagahan ng pagsasama ng bawat isa ng mag-asawa. Marahil may tatanong, hindi ka naman kasal, Sir Brother John. Anong alam mo sa buhay pag-aasawa? Wala nga po akong karanasan. Hindi ko nga maaaring maintindihan ang buhay mag-asawa, pero ito'y batay sa 3 pamamaraan. Batay sa aking karanasan bilang isang psychologist, batay sa karanasan ng aking mga kliyente, at batay po ito sa aking mga nababasa sa libro. So ito po ay pagdamutan nyo na po ang aking pagbabahagi, sapagkat ang layunin lang naman po nito ay makatulong upang masalbang ang buhay pag-aasawa. Hayaan niyo pong ibahagi ko ang ating screen. Ang aking pagbabahagi ay aking pinagmagatang kasal o kasalan, ways to have a healthy relationship with your partner. Simple. Paano ba tayo magkaroon ng isang masaya at malusog na pagsasama, pakipagkatipan sa ating mga partner, lalo na sa mga may asawa dito na nakikinig. So tamang-tama po dahil ito ay para sa inyo, para na sa ganun lubos natin maunawaan ang kahalagahan ng kasal. Okay? So sa ating kinagalian, tayo muna manalangin sa ating pintakasing si San Jose upang tayo ay gabayan sa ating pagbabahaginan ngayong araw na ito. Let us profess the greatest sign of God's love, the sign of the cross. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. All together. O glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, charitable mind, and perfect resignation to the divine will. Be my guide, Father, model, true life, that I may merit to die as you did in the arms of Jesus and Mary. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So dahil tayo mananalangin, nais ko ibahagi ang aking biblical dosage about sa ating paksa ngayong araw na ito. Sabi sa letter of St. Paul to the Philippians, chapter 1, verse 7, I hold you in my heart, for we have shared together God's blessing. Napakaganda, no? Ulitin natin, I hold you in my heart, for we have shared together God's blessing. Ating
pagmuni-munihan, pagnilay-nilayan ang nais sabihin sa atin ng ating Panginoon dito na sa bawat ating pagsasama, andon ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo o pagbiyaya ng Diyos. Kung napag-uusapan natin ang kasal, hindi maaaring mawala ang aspeto ng kasal, yung love, yung pag-ibig. Kung bakit ka nagpakasal, dahil mahal mo isang tao. At sabi sa ang definition naming mga psychology sa love ay it is a complex emotion, involves a strong feelings of affection and tenderness for the loved object, pleasurable sensation in his or her presence, devotion to his or her well-being, and sensitivity to his or her reaction to oneself. It is a complex emotion. It is an emotion that have a strong feelings of affection and tenderness. Kaya nga, when we love, we have this kind of affection, we have this kind of tenderness to the person, we are pleasurable, we love and we care for that person because we love that person no matter who they are. Because love, dito na po pumapasok yung marriage, no? What is marriage? Anyone? Siguro maaaring sabihin natin, marriage is a sacrament. Yes. When we say sacrament, sabi nga po sa catechism, it is an outward sign, okay, to give grace. And the outside sign to give grace. So, isang palatandaan, palatandaan o sign na para magbigay ng grasya. So dito sa kasal, hindi lang siya kasal na para mag-unite ang mag-asawa. Hindi lang siya nagpapakasal dahil gusto mong maging asawa ang iyong minamahal. Kayo po nagpapakasal dahil nais niyo pong magsama habang buhay. At the same time, humingi ng grasya mula sa Diyos at pinagkakaloob ng Diyos yun dahil sa pamamagitan ng sakramento. Hindi po katekista o theologian, pero yun yung aking pag-unawa sa sacramental marriage. No? Iba yung kasal na civil marriage, basta na lang sa harapan ng tao, ng huwes, kayo ay pinagkatipan dahil sa isang pirma. Dito sa marriage na nais ko, pinagkakatipan nyo, may covenant kayo sa bawat isa na kayo magsasama hanggang sa kamatayan sa harapan ng tao at sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So ito yung commitment natin. Commitment na mag-asawa na sila'y magsasama sa harapan ng Diyos. Okay? So, when we say marriage in psychology, it is a process by which two people make their relationship public, official, and permanent. Okay? Kaya nga po sa simbahan, it's a public gathering. It is also official because I pronounce you, sinasabi ng pare, husband and wives. Okay? And permanent because aside from the grace, the sacrament, merong kontrata na pinirmahan. Okay? Malinaw po yun. It is a relationship, okay? Public, official, permanent. It is joining of two people in a bond that putatively lasts until death. Okay? So, pinagsasama ang dalawang magsing-irog hanggang sa kamatayan. But in practice is often cut short by separation or divorce. May mga ilang usapin dito, no? Yung separation or divorce, no? Alam naman natin na tanging kamatayan lang magkapaghihiwalay sa Panginoon makipaghihiwalay sa mag-asawa. Subalit minsan meron tayong tinatawag na yung marriage ay null and void, no? Or kaya nga po may annulment na prior to sa kasal, wala naganap na kasal dahil marahil napilitan lamang or psychologically incapacitated yung tao na hindi lubos na unawaan yung pinasok niyang responsibilidad. Okay?
kaya wala akong naganap na kasal or null and void yung kasal. Hindi rin po ako legal expert. You can correct me if I'm wrong. Pero ang divorce po talagang totally maghihiwalay kayo at maaari kayong ikasal muli, no? Dahil sa maraming aspeto, maaaring ito ay dahil sa pang-aabuso. Kung ako tatanungin nyo, marahil tinatanungin na po nyo ako po ay anti-divorce. Mas gusto ko po na sana mapag-usapan muna bago humantong doon sa paghihiwalayan. Maaari kasing marami pong mga aspeto na dapat tayo ayusin sa buhay mag-asawa. Maaaring ang mag-asawa ay mag-undergo ng counseling, legal advice muna, para ma-restore, kasi hindi naman din po paghihiwalay ang sagot para matapos ang domestic violence. Ito yung akin lamang posisyon. Kung meron po kayong ibang posisyon, inirerespeto ko to. Sapagkat malinaw po para sa akin ang pinagsama ng Diyos ay kailanman hindi po pinaghihiwalay ng tao. Although may mga cases po ako bilang psychologist na humaharap sa korte para as an expert witness kasi batay ho sa aking findings na psychologically incapacitated po yung aking kliyente bago pa sila ikinasal. Kaya hindi po may tuturing na nasa wastong pag-iisip marahil or hindi ang isang tao bago ikasal siya sa kanyang kasintahan. So yun lang naman po ang akin. Pero kung titingnan natin ang statistics, no, according to National Longitudinal Survey of Youth, 1997, medyo matagal-tagal na. Pero kung titingnan natin, the researchers on happy marriages, students who receive mostly A's in school by family structure of origin, yung intact married family, 28%, napaka-taas pala ng impact nito kung ang isang pamilya ay buo upang gumanda ang performance ng bata sa school. Married nga pero may step family dahil siguro namatay, nabiyudo, nabiyudo o nabiyuda. So medyo 15%, medyo mataas, medyo mababa. Intact, cohabiting family. So intact pero nagli-live-in sila, medyo 21%, medyo mababa rin. So, hindi nagkakalayo ng score sa intact married family. Cohabiting step family, 11%. Single divorced family, parent family, 18%. At always single parent family, 9%. So makikita nyo, no, patunay na malaking impact din po yung kung buo ang pamilya sa performance ng bata sa kanya eskwelahan. Adult religious attendance, no? Kung titingnan natin, percent of adolescents who currently attended religious services monthly or even more. So sa kabataan ngayon, kapag intact ang family, mas maraming mga kabataan ang uma-attend ng pagsisimba na religious activities kapag intact yung family. Kapag hindi naman intact yung family, 42%. So ito ay yung panahon na 1972 to 2006. Marahil nagbago ang panahon ngayon. Ako personally, batay sa aking karanasan, pansin ko kapag intact yung family, lalo pag Sunday Mass, buo, no? Uma-attend pa rin sila sa pagsisimba. Kasi role model nila yung kanilang nanay at tatay. Sana all, ika nga. Very happily married by structured family. Pag intact yung family, buo ang family, sobrang happy. Okay, married, percent of married people, very happily married. Masyadong happy ang dalawang mag-asawa. Pero hindi ito nakakalayo sa mga non-intact family na kapag hiwalay, medyo hindi rin naman din sila masaya, no? 60%. Hindi nagkakalayo. Pero kung titingnan natin, ito yung positibong side in a way, no, ng ating researches sa epekto ng
sa impact ng kasal, ng buo ang pamilya. Paano kapag hiwalay na ang pamilya? O sabihin na natin, hindi naman dahil sa mga circumstances, hindi na nila kaya i-work out by their own, mas pinili nila maghiwalay, mas pinili nilang magpaghatiin ng property, mas pinili nila na iwan ng mga bata sa isang poder, no? Mas pinili nila magkanya-kanya sila. Ito yung impact sa bata, lalo na kapag sa usaping divorce na harinawa, pag sana mangyari sa atin. Effects of divorce on children, sinasabi dito, psychological trauma make children suffer from sadness, anger, and because of the divorce. Imagine mo? So, may psychological trauma dito sa bata. Pangalawa, feeling weak and helpless due to the loss of a parent. Pangatlo, social distancing for children affecting their social and emotional needs. Nagkakaroon siya ng emotional detachment o social detachment. Number 4, divorce may affect children's academic performance due to feelings of stress and tension. Kung titingnan na natin ang number 4, kapag intact pala yung family, mataas ang chance na mag-perform well yung bata. Pero kapag divorce, may affect the children's yung performance ng school, ng bata sa school. And the last, the emergence of health problems and psychological disorders such as depression are eventually present. Ito yung epekto ng divorce sa bata. Kaya nga, bago natin tingnan, pag-isipan kung ano ang nararapat, tingnan din muna natin yung epekto nito sa ating mga kabataan kapag ito ay, sabihin na ho natin, meron tayong divorce sa Pilipinas. Maaaring sasabihin ng iba sa Amerika yan, country, yes, totoo po yan. Pero ako personally, bilang isang psychologist, ako lang naman po ito, bilang isang Katoliko na rin po, huwag na ho sanang humantong sa ganitong sitwasyon ang ating mga kabataan. And how divorce affects children. Children from divorced family are twice more likely to drop out of high school. Laki, no? So, 2 beses. 25% of adolescents who have experienced divorce become disengaged from their families. Pag sila okay? And then children who have experienced a divorce frequently have a lower academic achievement. And last but not the least, children from divorced family are more likely to have academic, behavioral, and psychological problems. So in other words po, kung titingnan po natin, nakamove on ang mga bagulang, okay, maaaring natapos ang kanilang hidwaan, subalit yung impact sa bata ay nananatili. Okay? Huwag ko sanang dumating sa puntong marami mga bata ang mag-drop out dahil wala nang gumagabay sa kanila. Hindi na sa kahirapan dahil nga hindi sila kumpleto. Hindi siya kumpleto. Huwag sana dumating sa punto na dumami ang mga batang may sakit sa pag-iisip, may problema sa academic, sa behavioral, at sa psychological. At huwag sana dumating sa puntong umaba ang academic performance ng mga kabataan. Ito lamang ay galing sa aking panaliliksik, no? Maaaring sabihin ulit natin sa abroad yan, pero ako personally, huwag sanang dumating. Huwag na sanang maranasan ng mga kabataang ito sa ating bayan. Yun lang naman po. So, kung titingnan natin, para hindi matupad yung paghihiwalay ng ating mga mag-asawa, siguro bigyan natin ng pagpapahalaga ang nurture. Okay? How to nurture healthy relationship. Okay? Malaking bagay po ito para sa akin kasi letter N, never invalidate your feeling for each other. Yes, galit ka sa akin bilang asawa, galit din ako, hindi tayo magkaunawaan. Pero meron dapat tayong pag-usapan. Yun yung dapat natin gawin. Understand your weaknesses or his or her weaknesses. Okay? Yes. Hindi ko nagustuhan, subalit iproseso natin to. Kung ikaw ay sobrang selosa, naiintindihan ko yan, may karapatan ka magselos, subalit, okay, ano ang ating gagawin para
mapababa natin, maiwasan mo ang labis na pagsiselos. Okay? Safeguard your relationship against pandemic stress. Okay? It could be during COVID, pero para sa akin, still, safeguard your relationship against stress. Huwag ko kayo magdedesisyon na kayo'y pagod. Huwag ko kayo magdedesisyon kung meron kayo nararamdamang hindi maganda dahil sa mga issue sa nangyayari sa lipunan o sa nangyayari sa ating bayan or sa ating kalikasan or sa ating usaping kalusugan. Take time to forgive. Hindi ko sinasabing forgive now, but kung kinakailangan pag-aralan natin na tayo ay matuto magpatawad, bakit hindi? I know it will take time. Pero wala naman mawawala kung tutulungan natin ang ating sarili, hingi tayo ng grasya sa Diyos upang magpatawad. Pero hindi ko sinasabi na kung hindi ka pa ready, ay magpatawad ka, hindi. Hinggan natin ng grasya ng Panginoon Diyos na ikaw ay maging handa sa pagpapatawad. Okay? Letter U, utilize your love language. Baka iba yung love language ng partner mo at ikaw ay iba rin. So, why not gamitin natin yung love language natin para magkatugma. Ano ba love language ng asawa mo? Baka service or affirmation. At ikaw naman ay affirmation lang din at service. So, gawin natin yon sa iyong asawa para sa ganon mas lumalim ang pag-ibig ninyo sa isa't isa. Recognize unhealthy relationship. Hindi naman lahat perfect ang marriage. So, why not to acknowledge it but do not dwell on that. And last but not the least, exercise empathy. Okay? Let us try to understand one's feeling, okay, or try to put our shoes on the shoes okay, of your partner. Kasi bakit? Kasi mas lubos mong maiintindihan, mauunawaan ang isyung pinagdadaanan niyong mag-asawa. Sana po, ganun po ang ating So, how to be a happy couple? Hindi ko sinasabing how to be a perfect couple kasi nga there is no perfect relationship. Pero happiness is a choice, no? So, how to choose, how to become a happy couple. Let's choose to be happy, assuming hindi pa maganda yung relationship mo, pero gusto mo maging masaya yung relationship mo bilang mag-asawa. So, how to be happy couple? First, communicate with love. Communicate with love. So, sabi nga ng ating kaibigan si William Paisley, communication is the fuel that keeps the fire of your relationship burning. Without it, your relationship goes mag-usap, makipag-ugnayan hanggang sa pagtanda. Kaya nga po ang aking mga magulang, walang patid sa pagkukwentuhan. Walang patid sa kanilang pagbabahagi na ng buhay at sila'y kasal ng 51 years at biyaya ng Diyos para sa akin yun na sila pa rin ay nag-uusap. No? So, ito po yung nagpapatibay kahit papano ng kanilang pag-ibig sa isa. Open your ear, sabi ng ating kaibigan na si Carl A. Menninger, listening is a magnetic and strange thing, a creative force. The friends who listen to us are the ones who we move toward. When we are listened to, it creates us, make us unfold and expand. Kaya nga para din sa akin, listening is the highest form of self-respect. Why not? Just listen. Bago ka mag-decide, pakinggan muna ang dapat mapakinggan. Upang na sa ganon, mapag-usapan pa rin. Tulad na may pag-ibig. Tulad na nauna ko sinabi, communicate with love. Letter U, unite your feelings. It is not often talk about what a wonderful feeling it is to see someone that you care about love and be loved. Siyempre ho, kayo po itinadhana ng Panginoon Diyos. Bakit hindi po ninyo pagkaisahin yung inyong nararamdaman? Maaaring may galit, pero wag ko sana manatili yung galit na ng isang puot. Tampo pwede.
At kapag may tampo, bakit kinakailangan may isang taong magpapakumbaba nang sa gano'n mas lubos niyang maintindihan yung nararamdaman ng kanyang mahal sa buhay. Kung may katanungan ho, pwede kayo mag-type po dito at sasagutin po natin to sa abot ng aking makakaya. Letter P, positive thoughts will be shared at all times. Sabi nga ni Robert Frost, we love the things we love for what they are. So, why not to share positivity? Diba? Kaganda. Why not to learn to pass the positivity, the positive mindset, the positive feelings, and the positive behavior, so that when you share the positivity, it creates positivity. Di ba po ba? Wala naman po mawawala, ika nga. Letter N, learn to love more. The mind defines, decides, doubts, and divides. Only heart truly divides. Yan, napakaganda, sabi ni Rashid Ongularu. Learn to love more. Kahit alam na natin na baka hindi na natin kayang tanggapin ang pag-uugali yun. Baka meron lang po tayong hindi nakita kagandahan sa taong yon na doon tayo focus to sa kanyang hindi natin nakikita yung kagandahan pero doon tayo focus to sa kanyang hindi magandang pag-uugali. Bakit hindi ho natin tuklasin yung nag-iisa na lang kahit nag-iisang pagkagandang katauhan niya upang nasa ganun patuloy pa rin natin siyang mamahalin pagsisilbihan o paglilingkuran. At last but not the least, encourage one another. It doesn't matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always. Sabi ni Oprah Winfrey. Hatakan tayo pataas. Kung alam natin na ang ating asawa ay nagkasala, marahil kailangan niyang pagdusahan yung parusa, pero dapat marunong din siya magsisi sa kasalanan niya. At tayo bilang isang Kristiyano, pagsumikapan natin matutunan ang pagpapatawad. At kapag handa na tayo magpatawad at tubos talaga ng pagsisisi ang ating asawa dahil sa kanyang kahinaan, tulungan natin siya. Magtulungan tayo na iproseso na sa ganon maging rehabilitative, therapeutic in nature yung relationship niya at hindi siya toxic relationship. Diba? So, ito lang po yung bagay na pwede ko maibahagi para na sa ganun maging happy ang couples. And last but not the least, silence is the language of love. Silence is the source of great strength. Kung nasa moment yung asawang babae na nag-rant, okay lang. Natural sa kanya yon. Hayaan mo muna siya. Manahimik muna tayo. Pakinggan muna natin baka may tama din siyang sinasabi. Huwag muna ho tayo maging defensive. Maaari ho tayong manahimik na sa ganun marinig din ng ating asawa, ng asawa mo, yung sinasabi niya na baka rin may mali. May tama siya o may mali siya na nakakasakit na nga pala. So parang nagiging mindful na lang siya doon sa kanyang sinasabi. At kapag tayo po'y nananahimik, hindi nangangahulugan isa sa tabi natin yon, kundi nangangahulugan lang po na pahuhupain po natin yung emosyon at yun at sa katahimikan yun ang magiging lakas natin, lakas din niya upang harapin ang pagsubok sa buhay mag-asawa. And a great relationship is about two things. Ano yung two things for a great relationship? First, appreciating the similarities. And second, respecting the differences. Kaya nga, opposite poles attracts. So, with that, ako'y po'y nagpapasalamat dahil nagkasama ulit tayo dito
sa usapang lalaki. Ito lang naman po ay aking ambag. Baka po sa may kakilala na ho tayong hindi na yata nila kayang isalba ang kanilang buhay pag-asawa, maging daluyan po tayo ng pagpapatawad sa bawat isa at maging daluyan tayo ng pagsasama muli nila. Dalangin ko ang isang matatag na pagsasama nila. Hindi man po ako binayaan upang ng Panginoon Diyos ng pamilya na magkaroon ng sariling pamilya, pero ako po ay kaisa ng mga taong nananalangin na sana sila ay magsasama habang buhay at naway pagpalain pa rin ang kanilang buhay pag-aasawa. Muli, ito po si John Cadiz Carandang, nagbabahagi para sa usapang lalaki sa buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan. God bless us all at hanggang sa muli ng ating pagkikita. Paalam po.